Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Ah, ang pag-usapan natin ngayon patungkol ito sa ganun pa rin ang ating bansa, no? Ang ating bansa. Hindi ko malaman kung ano ang dapat nating gawin. Pero para sa akin, hayaan na lang umusad ang investigasyon. Pero bago ang lahat, magandang gabi sa lahat ng taga-subaybay na subscriber, followers ang Filipino Guerrilla Forces, United People's Initiative, Vanguard of Democracy, MUP, at para sa bayan. So, ang pag-uusapan natin ngayon, mayroon na namang lalabas na bagong testigo. Sino na naman itong mga bagong testigo? Ang sabi ni former Congressman Mike Defensor ay mayroong 14 na brave Pilipino. Ayaw na nilang brave soldier, ayaw nilang brave Marines. Kaya nagtataka rin ako, bakit doon sila nakatuon sa pangalan sa pagtawag? Bakit hindi nila tingnan yung substance na mga information na ibinigay ng mga Pilipino na lang? Kaya ayaw nyo ng ayaw nyo matawag na Marines or may Marines, Pero ito mga kababayan, sana naman payagan nilang ituloy ang investigasyon. Pero mayroon pa dapat tayong isusolve, mga kaibigan. Ano ba isusolve natin? Yung hati ang Senado. Hindi natin alam kung ano bang tama. Nalilito na rin tayo . Nalilito na rin tayo. Sana mayroong magbigay ng opinion dito na alin ba ang tama talaga. Pero sabi nga natin, pinagtatalunan natin, everybody can give an opinion, legal opinion, provided dito lang sa kuro-kuro lang natin, sa public discussion, sa social media, sa mainstream media. Doon lang tayo nalilito. Doon na tayong pwedeng mag-discuss. Dahil ang pwede lang magbigay ng legal opinion ng mga abogado within the court or on the session of the Congress and the Senate. Para yung mga facts na sinasabi nila, evidence, ay pwedeng i-turn over sa court proceeding o court authority. So, bago ako mag-tackle ng usaping may mga bagong lalabas na testigo at saka kung bakit nagkaganito tayo, dito muna tayo mag-usap patungkol sa legality. Ulitin natin, halos kahapon nag-open ng Blue Ribbon Committee, chairmanship by Senador Erwin Tulfo. Nang sabi ng kabila o sabi ng mga naniniwala sa kabila, it's fake, it's illegal. Now, during their session kahapon, ang sinasabi nila yung June 4 na Senate investigation ay illegal rin. Sino ngayon ang magiging tama? Sino ngayon ang magiging legal? Okay, titingnan natin by Thursday. Thursday is 11 May yata yan, 11 May. So, sa 11 May,
Malalaman natin. Doon natin magkakaroon tayo ng idea sino talaga ang magiging legal na chairmanship sa Blue Ribbon Committee or doon sa sinasabing leadership of Senate. Sino ba talaga mag-resolve? Mga kababayan, naguguluhan rin tayo. Sino ba talaga mag-resolve sa crisis sa Senado? So normally, the Supreme Court. But the Supreme Court will only intervene if there is a petition, a letter addressed to Supreme Court. Eh wala eh. So ngayon, yung isa, based on 1987 Constitution, yung isa kumukuha ng lakas, ng power sa executive. Dahil yung executive, the most powerful because nasa kanyang lahat ng otoridad. Tagapagpatupad ng batas. Iyang legislative ay tagagawa lang ng batas. So ang power niya lang, ang kanyang inuutusan, ang Sergeant at Arms or OSAA. So wala, no? So we will remain questionable on the proper legal, on the leadership and the chairmanship of, in all chairmanship, especially the Blue Ribbon Committee. So iwanan natin yon. Ang pag-uusapan na lang natin kung talagang matutuloy ang pag-usad ng investigasyon. So yun ang abangan natin, yung pag-usad pag-usad ng mga information o talagang facts na katotohanan yung corruption na nangyayari. Di ba? Pero bago ko putulin, may nagkuhan dito, Sara Baste tandem para sa sure win. Alam nyo mga kaibigan, ako na mismo against dyan. Ako against dyan sa mga ginagawa ninyo. Lalo tayong magkawatak-watak eh. Ibig sabihin, Duterte na lang yung mahawak sa Pilipinas. Napakapangit na imahe niyan. At yan ang magiging butas. Huwag ganun. Tama na yung naniniwala tayo kay Duterte, ang si Inday Sara, ang kilala ng taong bayan, na kinikilala ng taong bayan na magiging the next president. Huwag na tayo swapang. Sorry kung magkaparas tayong isip, pero mali yun. Mali. Hayaan nyo ang taong bayan. Yan nga ang pinag-uusapan ngayon ng military, ng mga retired at saka ng active. Retired at saka active. Yung dynasty. I'm also against with the dynasty. I'm also against na kayo-kayo na lang. Hindi naman pwede yan. Hayaan nyo ang taong bayan na sinasabi nyo na ganun. Hindi nga kayo lumalabas eh. Sorry, mga kasama sa katotohanan. Sorry sa mga kasama ng katotohanan. Huwag tayong swapang.
Hindi ako ganun. Ako, lumalaban lang sa katotohanan. Hindi swapang. Huwag nating angkinin lahat. Sorry kung magagalit kayo sa akin. Wala akong magagawa. Because that is my principle. Huwag niyo pwedeng, hindi niyo pwede akong diktaan. Pero, magkaisa tayo sa katotohanan na naniniwala ko na ang leadership ngayon para mabago natin lahat, ang Duterte. Nakipagbakbakan nga ako sa kabila eh. Sa MUP, sa mga military, sa mga retired. We are more or less 600. Iilan lang kami doon. Hindi ko lang alam. Ang analysis ko lang, yung mga nagsusuporta sa akin, bali 10 lang. How about the 500 plus? Pero, ang point ko doon, mayroon na ako na obserbahan na naging kakampi ko sa katotohanan. Kasi ang objective natin, bansa ang mahalaga sa akin, hindi politician. Because politics is only politics. Umiikot lang ng umiikot yan. Corruption pa rin ang corruption. Anong administrasyon ang walang nakawad? Sige, tanungin ko kayo. Anong administrasyon ng walang nakawad? Lahat yan. Lahat ng politician magnanakaw. Ha? Naniwala kayo? Hindi. Sino, tell me, name. Sino ang politician na hindi magnanakaw? Naiba tuloy ang aking line of discussion. Kasi nga hindi nga maganda. Katulad sa ibang mga lugar, lahat sila, sa ibang probinsya, magmula sa board member, councilor, kapitan, mayor, gobernador, senador, sila lahat ay putres. Ano yan? Sila lang matalino? O matalino magnakaw? Huwag ganoon tayo. Bansa ang mahalin natin, hindi tao, hindi politician. Now, kung naniniwala ka sa politician, sa isang leader, ganun lang, simple lang, mahalin mo, suportahan mo, kasi naniniwala ka sa kanya. Pero ang isip natin, bayan. Kaya nga magulo tayo eh. Magulo tayo kasi ang iniisip natin, ini-endorse lagi natin mga politician, hindi ang bayan natin. Kaya magulo tayo. Ha? Bakit mo, may nagtanong na naman, do you advise Inday Sara? Who I'm? Para mag-advise Inday Sara. And I only giving an opinion in public as a bloggers and as individual Filipino. Kaya nga magulang basta natin eh. Nag-away-away tayo. Pilipino sa Pilipino. Pero kung ang tumbok natin, mahalin ang bayan, hindi tayo mag-away-away. Because we priority our country, our nation. Magulo tayo eh. Tayo mismo nagpapa-away-away. Bakit hindi na lang ang akin, bayan. Suportahan natin ang bayan natin. Now, Sara Duterte, ang ating naniniwala tayo na magbabago ang Pilipinas. Subiit. Yun. Paniniwala mo yan eh. Hindi ka pwedeng turuan dyan eh. Paniniwala mo yan. But provided, ang bayan muna ang i-priority natin. Tapos tuturuan niyo ako mag-lead sa bansa. Gago pala tayo eh. Sorry ha, nag-high blood ako kasi hindi ko gusto yung mga ganong timpla ng mga salita na akala, hindi nga tayo, binabalahura na nga tayo yung papay nag-uusapan ninyo.
Ginagago na nga tayo ng administrasyon. Yung pa rin sinasabi nyo. Ang dapat nating gawin ngayon, putulin, tapusin ang problema ng bansa. Magkaisa tayo. Yun ang dapat nating pagtuunan. Ginagago na tayo. Binabalawar na tayo. Inuubos ang kaban ng bayan. Politika pa rin nasa utak ninyo. Bakit hindi tayo magkaisa? Magkaisa tayo para sa katotohanan. Tanggalin na yung bangag na presidente at ipalit yung matinong vice president. Ganon ang dapat gawin natin. Hindi yung ano yan? Hindi nga tayo nagkakaisa eh. Ilang beses na tayo nagpapagod dyan sa kalsada. Hindi naman tayo nagkakaisa. Kanya-kanya tayo eh. Tapos babanat kayo ng ganon. Ano ang mangyayari sa bansa natin? Ang sa akin, mga kababayan, ipinaglalaban ko ang bayan kong Sinilangan. At ako ay kumalas kay bangag na presidente dahil nakita ko tinatarantado niya ang mga Pilipino, especially ang mahihirap. Diyan ako nag-iinit. Wala tayong politika pag-uusapan. Ang pag-uusapan natin, paano natin mapalayas ang bangag. And that is the important. Ang dami yung sinasabi, pero hindi naman tayo nagkakaisa sa EDSA. Alam niyo kung yung ginagawa natin, nagsama-sama tayo dyan sa EDSA, tapos na ang problema. Wala na tayo pagtatalunan pa. Di ba? Tama ko hindi? Yan, dami kayo. Politika kayo. Hindi naman kayo na sinasabing manawagan na wala naman kayo. Hindi ako nangangampanya. Hindi ako lalaban sa eleksyon. Ang akin lang, gisingin ang lahat ng Pilipino na ang dapat natin, mahalin natin ang bayang Pilipinas. Dahil kawawa na tayo. Now, Sara Duterte is the legal successor once si Marcos napatalsik. O baka patay na. Ganon. Now, by 2028, doon na kayo magsalita. Wala pang eleksyon ngayon eh. Eleksyon na yung utak ninyo. Pati yung kasama ko dito. Puro eleksyon. Hinihintay lang 2028. Pakita, pagila. Popular, pakilala. Yung pala may ambisyon. Lumalaban ako para sa bayan. Wala akong ibang hangad. Hindi ko hangad na magkasweldo. Hindi ko hangad na anong power. Ang aking hangad lang, paano ko matulungan ang bansa. And I am anti-corruption and anti-communism. Dalawa lang gusto kong gawin sa buhay. Maubos yung mga komunista dyan sa national level. Sa NPA, kaya na ng sundalo yan. Kaya na ng barangay captain yan. Ang problema natin on the national level, on the Congress and the Senate, yan yung mga tarantado dyan. Sila yung nagpapagulo ng bansa. Sila yung nagpapalakas sa NPA. Ha? Huwag niyo akong tanongin kung si Duterte ba ang pinaglalaban ko? No. Bayan ang aking pinaglalaban. Now, sino ang ipaglaban natin na tutuwid ang bansa? Duterte. Pero hindi ibig sabihin na sinasabi yung DDS ako. I am not DDS. I am Marcos loyalist.
Kaya nga ako pumalag sa Marcos eh, kasi ginagago yan taong bayan eh. Ang mga mahirap eh. Ha? Kasi nga, ang mahal ko, bayan ko. And who is winnable by 2028 and who is the next successor on legal successor? Si Inday Sara, wala na iba. Now, kung mayroong papapalit kay Inday Sara, hindi natin papayagan because that is on constitution. Hindi natin papayagan. Pero huwag tayo mag-usap ng politika. Kaya nga magulo tayo eh. Alam natin ang legal successor at winnable ay si Inday Sara. Alam na natin yun. Hindi na natin kailangan ipagsigawan yan. Ang kailangan natin, ang pagkakaisa, yun ang hinahanap mo. Kaya ako nagdadaldal dito. Daldal tayo ng daldal. Hindi man tayo nagkakaisa sa EDSA. Ano mangyayari sa atin? Nakakapagod rin eh. Hindi nyo nasubukan magpagod. Matulog sa simento na may ihi na naamoy mo. Nasubukan ko yan. Doon sa Gate 4, Aguinaldo, doon sa Batasan. Hindi ko kasi iniwasin tropa hanggang Liwasang Bonifacio. Napakahirap kaya ako. Kasi gusto ko magkaisa tayo para mapalitan na si Marcos. Yun ang point ko doon. Tapos ngayon, pag-uusapan natin, politika. Ano nga may tulong sa politika na nilalaban natin ngayon? Wala. Marami na nga sumuko na pagod. Nagbigay ng donation. Halos lahat, naubos na natin. Naubos ang pagod, naubos ng tao, naubos ng budget. Paano? Hindi tayo sabay-sabay magkaisa. Tapos ang pag-uusapan natin, politika. Hindi ganon. Magalit sa akin. Ha? Magalit sa akin. Kasi ang gusto ko, matapos na ito. Matapos na itong mga iringan dyan, lalo na sa Senado. Sinumala talaga, liiti mo. Sorry ha, kasi nga nabasa ko na marami kayong sinasabi, hindi naman kayo kumikilos. Dapat ang isasabihin nyo, moral support na lang. Hindi yung tuturuan nyo pa kami, ganitong gagawin namin. Hindi namin ang kailangan na yan. Ang kailangan namin, manawagan kayo na during, katulad sa Thursday, dahil mayroon naman lalabas na testigo, doon kayo lumabas. Lumabas tayo lahat. Now, yung malalayo, nasa abroad, nasa Mindanao, nasa Bisaya, kung mahal nyo talaga si Inday Sara, mahal nyo si Duterte, at mahal nyo yung bayan nyo, bayang Pilipinas, hindi yan imposible. Kausapin nyo yung mga kaibigan nyo dito within the Metro Manila. Sangkay, kaibigan, my friend, my relatives. Baka naman, kasi malayo ako dito, baka naman kumilos kayo dyan, tumulong kayo. Or may budget, o padala ko kayo ng budget, pumunta kayo doon. Eh, ganun dapat ang gawin natin. Hindi yung magtuturo-turo pa tayo. Yun na nga problema natin eh. O, i-pray nyo si Inday Sara. O, yun na lang magagawa nyo, i-pray nyo. Pero mas maganda i-pray ninyo, magpadala kayo ng tao o suporta. Yun yung malaking tulong.
O may nakalagay dito, Duterte forever. Hindi yan nakakatulong ang Duterte forever, tandaan ninyo. Hindi yan nakakatulong. Nakaka-high blood, nakakabusit pa. Yung Duterte forever. Hindi yan magtatagumpay ang Duterte forever. Kasi puro lang kayo salita eh. Puro kayo salita. Forever Duterte. Anong may tulong doon? Mas maganda siguro mabasa. Huwag kayo mag-alala sa My Thursday Sir. Meron ako ipapalala dyan na 100 tao. O di, high moral tayo doon. Isasabihin nyo, Duterte forever. Ano may tulong yung Duterte forever? Pwede siguro, Sir, Duterte forever. Huwag kayo mag-alala, mayroon kaming isusuporta sa inyo. Hindi, nakatulong. Di ba? Diretsahan tayo kasi pagod na rin ako eh. Pagod na rin kami lahat. Nagsawa na rin kami. Pagod na rin kami. Pero ayaw namin sumuko. Ang dami ko nabasa. Solid Duterte. Diehard Duterte. Forever Duterte. Hindi man nakatulong yun. Kasi ang point ko dito, kaya ako nagsasalita sa harapan nyo para manawagan sa inyo. Eh, sir, bakit ka galit? Ikaw kaya sumukad mo maubos ang resources mo. Baka kala nyo, yung mga chismis niya na nabibigyan kami ng pera. Kami ang gumagastos. Ha? Almost yung pupunta dyan sa mga kanyan, bunot bulsa yan sila. Hindi katulad yung kabila, mayroon silang budget, yung galing sa malita. So mga kaibigan, sorry do sa mga sinasabi ko, pero purpose ko, ginigising ko lang kayo. Ha? Ginigising ko lang kayo.